Good morning kaibigan. Kung saan ka mang sulok sa mundo ngayon kaibigan, I wish you well. Welcome to the Parking University. Dito kaibigan, magle-learn tayo ng something na i-share natin kung anong nabasa natin, na-learn natin sa ibang tao. It could be anything, law of the universe kaibigan, or it could be coming from na magagandang libro na nabasa natin sa mga expert na nag-study sila ng mga centuries para lang ma-share natin to kaibigan. I-share din natin kaibigan. Wow! Alright, be grateful kung saan ka mang sulok sa mundo ngayon. Ang topic natin ngayon kaibigan, itong jealousy. Okay, ito pa rin yung libro na binabasa ko ngayon kaibigan. So, hindi ako naka-upload yata for 1 month or 4 weeks. Pero on that 1 month kaibigan, nagpo-focus ako ng marami akong nabasa na libro. Mayroon akong nagsimula ako ng business. Productive pa rin kaibigan. So, binalik ko lang tong sharing kung ano yung mga nabasa ko kaibigan, kasi sayang pag hindi natin siya ma-share wala namang mawawala sa atin, just 5 minutes 10 minutes of our time. But ang nalalearn ko na anything na hindi natin gamitin kaibigan, pag hindi anything that we will not using mawawala yun. So that's why I love to share here, because it's good to my learning as well. Every time I share, I could learn more. Alright, and we could be someone can watch this video and inspire and can learn as well. Alright, kaibigan. Topic natin ngayon kaibigan is jealousy. Isa to sa mga topic dito sa Master Our Emotions kaibigan. Okay? Bakit nga ba yung tao nagzizelos? Bakit kayo nagfi-feel natin itong jealousy kaibigan? At paano natin to i-overcome? At paano natin to gawin? Paano natin to i-tweak as ang tong jealousy to grow ourselves? Wow, di ba? So walang taong hindi nagzizelos siguro kaibigan. So lahat ng tao nagzizelos. Bakit mayroon tayong jealousy kaibigan? So nagsisignal to kaibigan na anything daw na parang mayroon kang lack or scarcity, lack L-A-C-K, or scarcity, or may mga bagay ka na gusto na andun sa iba na wala sa'yo. Okay, yun yung jealousy. Okay, so anything na parang it could be mayroon kang lack mentality daw, or it could be scarcity mentality, or it could be mayroon ka talagang may mga gusto kang gawin pero hindi mo nagawa at saka ando na sa isang tao na yon. So yun, nagzizelos ka. Wow. Okay, pag nag-feel tayo ng jealousy kaibigan, it's a good sign daw yun kaibigan na parang signal yan na there's a lot na pwede tayong mag-change or pwede tayong mag-grow. Okay? So, in example dito sa libro na to kaibigan, isa siyang writer. Mayroong abogado daw kaibigan, mayroong lawyer, pero nazizilos daw siya sa lahat ng mga vloggers o writer, pero hindi siya nazizilos sa mga kapwa niya nga abogado, lawyer. Okay, so yun kaibigan, nagsisignal yun kaibigan na yung baka yung hilig niya or yun talaga yung passion niya is pag-vlog or pagsusulat. So in few years nagsi-change siya ng hobby, nagsusulat siya, nag-vlogger, yun, nagiging vlogger siya or nagiging writer siya kaibigan. So it's a sign na it could be something that you gusto mo pero hindi mo pa nakuha. So it could be i-turn around mo yan kaibigan. It could be yun pala, yun yung gusto kong kukunin. Okay? So it's a good sign kaibigan pag magjijilos tayo. So isa pang sign dito kaibigan is ito yung isa, it could signal, isa yung sign, it could be a good sign, di ba? Kung mayroon kang bagay na it could be hindi mo nakuha pero andun sa iba, gamitin mo as a positive side, pwede mong mag-shift ka para makuha mo yon. Isang signal nito kaibigan, itong scarcity mindset or mayroon kang lack or scarcity mindset. Ano tong lack or scarcity mindset kaibigan? Ito yung parang matakot ka na maubusan ka, matakot ka na ando na lahat sa ibang tao. So ano to kaibigan, pag hindi ka aware dito kaibigan, marami akong nabasa nitong libro na scarcity mindset is pag hindi mo yan i-accept or hindi ka aware nito na mayroon ka nito, mahirapan ka nitong ma-feel secure. Mahirapan ka kahit napakarami mo pang pera, wala ka pa rin peace of mind kasi natatakot ka na maubusan ka, matatakot ka na andun lahat sa ibang tao. So it could be for example, nagtitinda ka ng something, tapos may nagtitinda ng iba, yung iniisip mo wala nang bibili sa akin kasi
saturated na, andun na naman yung bagong titinda, at dito na naman yung bagong nagtitinda, or anything na gawin mo tapos i-compare mo yung sarili mo sa ibang tao na baka wala ka ng makuha na customer or anything, kasi nga mayroon ng tao na gumagawa doon. Yun yung sign, kaibigan, na lack or scarcity mindset yung kaibigan, na natatakot ka na maubusan ka or wala ng opportunity, ando na pala sa ibang tao. So ang solusyon daw dito, kaibigan, is instead of competing, we cooperate. Wow, mag-cooperate tayo, kaibigan, instead na makikipag-compete, makipag-cooperate tayo sa ibang mga tao na successful, kasi wala daw tao na successful, kaibigan, na hindi nakipag-cooperate. Okay, pag ikaw yung mindset mo is hindi ka makipag-cooperate, magkukumpit ka lang palagi, kompetensya yung inano mo, hindi ka daw talaga din maglalast long. Ito yung kasabihan sa mga eksperto, kaibigan. Ito yung mga sinasabi nila. Okay, so I think there's a point doon, kaibigan, kasi kung titingnan mo yung mga successful na tao, kaibigan, nag-ano yan na kahit yung mga YouTuber, titingnan mo yung mga YouTuber na mga successful, nakipag ano din sila sa ibang vlogger or sa ibang ano, na nakipag-cooperate sila, kaibigan, para mag-grow yung ano nila, makuha nila, mag-share sila ng audience. So cooperation, yun daw yung, kaibigan. Wow, okay? So if nagjijilos tayo, kaibigan, it's good sign. It's a good sign to think na may mga bagay tayo na hindi natin nakuha, at saka baka pwede natin i-ship yung ano natin, kaibigan, paano natin makuha yon. Okay, and also it's a sign na mayroon kang lack or scarcity mentality, na pwede natin yung i-change to abundance mentality, kaibigan. Wow! Hopefully may natutunan tayo ngayon, kaibigan. I wish you well. Close your eye, open your arms, and not your legs, and this all be yours. Peace, love, good health, abundance, all the riches in the world. Sa'yo na yan. Boom! Shakala, nagkala-kala. Like.